Hello mga friendships! Welcome dito sa ating vlog. For today's video, tayo po ay mag-general cleaning, reset nitong ating bakod dito sa ating temporary na tinitirhan, temporary shelter. Ayan. Para sa akin mga momshies, mga friendships, ang paglilinis ay isa sa mga satisfying na ginagawa nating mga nanay. Kahit nakakapagod mga friendships, pero masarap sa pakiramdam ang naibibigay ng malinis na paligid. Kung isa kang mommy, nakagaya ko, alam kong relate ka sa mga sinasabi ko. Pag housewife ka, akala nila hindi ka napapagod kasi nasa bahay ka lang. Nag-alaga ng mga anak, iniisip nila masarap ang buhay mo. Kasi nga, hindi ka naaarawan at niinitan. Mayroon pang iba na nagsasabi, sasabihan ka na wala kang kwenta, walang silbi at tamad kasi hindi ka nagsishare ng gastusin sa bahay. Kasi nga, wala kang trabaho dahil housewife ka lang. Yung iba, iniisip din na magastos ka kasi bili ka ng bili. Nauubos mo yung sweldo ng asawa mo sa kakabili mo ng mga kailangan sa bahay. Pag housewife ka lang, wala kang karapatan lumabas-labas kasi nga hindi ka naman nagtatrabaho. Pag housewife ka lang, puro kaasa sa asawa mo. Okay lang po lahat yan, kahit ano pa ang isipin ng ibang tao. Basta alam mo sa sarili mo para saan yung ginagawa mo. At may mga anak kang umaasa sa lakas mo. Ang misis na walang naipapasok na pera, tingin ng iba ay walang kwenta. Para naman sa mga mister na walang ginawa kundi sumbatan ang mga misis nila. Kesyo nasa bahay lang. Kesyo daw nasa bahay ka lang at di kumikita. Unang-una sa lahat, inasawa mo yan. Nakilala mo yung misis mo noon nang nagtatrabaho o nag-aaral, naghahanap ng pwedeng ikabuhay at pagkakakitaan. Pero inasawa mo diba? Nagkaanak kayo. Kaya lagi nang nasa bahay para alagaan at bantayan ang mga anak nyo. Ayaw mo rin naman kumuha ng ibang mag-aalaga sa anak mo, kaya siya 24/7 nag-aalaga ng mga anak nyo. Kapag uuwi ka, galing trabaho, kakain ka na lang kasi may luto na yung asawa mo. Bibihis ka na lang ng malinis na damit na nilabhan ng misis mo at hihiga ka na lang sa malinis na kama. Nagkakalaba lang din ng misis mo. Habang nakahiga ka sa kama at naglalaro sa cellphone mo, inandon yung misis mo. Nasa lababo. Kailangan pa pala niyang hugasan yung mga platong kinainan nyo. Habang ikaw humihilik na, igising pa rin yung misis mo. Binabantayan yung mga anak nyong full of energy pa rin kahit gabing-gabi na. Kahit pagod at antok na si misis ay di magawang ipikit ang mga mata. Sa umaga, pagising mo, may nakakain na rin sa lamesa para busog ka bago pumasok sa trabaho mo. Minsan, isipin at i-appreciate mo rin ang misis mo na grabe din ang sakripisyo. Huwag mo siyang sumbatan. Huwag lang ikaw ang nagtatrabaho, hindi lang ikaw ang napapagod. Parehas kayong napapagod. Ang pagkakaiba lang, ikaw ay may sweldo pero siya ay wala. Kasi nasa bahay lang naman. Diba, sabi mo? Tapos, maririnig mo pa nakakapagod. Panay reklamo, same lang naman, pero sa totoo lang mas lamang pa rin ang mga nanay. Kung tutusin, walang pahinga, lalo't na't may asawa kang walang pakialam. Kung ano ang sitwasyon mo para magampanan mo ang gawain bilang isang ina. Bakit kaya kapag ang nanay ang napagod, walang nag-aalala? Pag ang nanay napagod, wala lang. Pag ang nanay nagalit, masama na. Pag ang nanay napahinga, tamad na. Pag ang nanay nagkasakit, nag-iinarte na. Pag ang nanay humingi ng time sa asawa, OA na. Pag ang nanay bumili ng gamit, gasadora na. Wala na ngang day off, wala pang sweldo. Pag intindi at pag-unawa lang naman ang gusto naming mga nanay. Masaya na kami doon. Kumustahin nyo naman kami, kahit kami ay nasa bahay lang. Napapagod din kami. Pwede po ba ibahin nyo na po yung iba dyan? Yung mindset nyo dahil kawawa po kami mga ina na halos lahat ginagawa namin para hindi mapabayaan ang aming mga anak. Isang pagkakamali lang ng isang ina, tingin ng lahat, pabayang ina ka na. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam sa mga sakripisyo ng isang nanay, ng isang ina. Laging kasalanan ng nanay. Kapag ang anak payat, kasalanan ng nanay. Kapag ang anak magkasakit, kasalanan ng nanay. Kapag ang anak nagkasugat-sugat o nagkabukol-bukol, kasalanan ng nanay. Sa lahat ng nagawa mong sakripisyo at pagod sa pang-araw-araw, may isa o dalawa kang pagkakamali, pabayang ina ka na. Ganyan kalupit ang mundo na ating ginagalawan. Hindi ka pwedeng magkamali, hindi ka pwedeng magpaliwanag.
Nauubos at napapagod din kaming mga nanay. Hindi porket nakikita nyo kaya namin, hindi kami nahihirapan. Sobrang hirap po, pero pilit na nagpakatatag para sa mga anak at sa pamilya. Napansin ko rin kadalasan sa mga nanguhusga, mga kapwa nanay din. Nanay din kayo, napagdaanan nyo rin to. Huwag naman sana na galing pa mismo sa inyong mga bibig ang panghuhusga. Salot sa lahat ng mga nanay dyan, napagod pero never napagod. Sa mga nanay na sukong-suko pero never sumuko. At sa mga nanay na never pinabayaan ang mga anak kahit anong hirap at pagod. Magsasabon na po tayo mga friendships gamit ang bleach powder. Lagyan natin ng Zonrox para pang tigok ng mga bakterya. Ayan. I-brush natin ng maigi ang buong dito, floor. May mga lumot-lumot. Yung mga pumasok dito na tubig ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, ganito talaga usually ang mangyayari sa ating harapan ng bahay. Lalo na sa mga mababang lugar. Pumapasok sa kanila mga bahay-bahay ang baha. Kaya kawawa talaga. Marami tayong lilinisin, sasabunin. The whole day tayo maglilinis. Pero itong sa akin mga momshies, half day lang ito. Thanks everyone for watching. Huwag kalimutan mag-follow, mag-comment sa baba. Ayan, salamat mga mare, mga momshies, friendships, and mag-subscribe sa ating YouTube channel.